Mainit na balita. 200 congressman daw po ang dumagsa sa Davao City para doon sa pagtulong sa buong Davao Region, Kong. Binaha ba sa Davao? Hindi po, sa alam ko, Laguna, Tayabas, Quezon, doon po ang... Dapat unahin na muna itong dito sa mga binaha, di ba? Ayaw mo bang yan ng Jen? Yan ang pasadahan ng Quadcom, yung tungkol sa baha? Dapat nga. Sa pagtaya ko, Kong, hindi pa patul ng makapangyarihang Quad Committee, Kong. Kapag hindi mo tinalakay yan, hindi ko na maintindihan kung ano ang gusto mong talakayin. Ganun. Kasi, Bakit ba kinakailangan mong tinatalakay pa yung Pogo? Sinabi na nga ng Pangulo, stop na yun. Stop na yan. Effective today. Immediately. Saan ba ikapapunta yan? Bakit ba? Bumababa ba ang presyo ng bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain, sa kakahiring po ninyo niyan? Yan po ba yung priority ninyo? Pamimigay ng ayuda ni Romualdez at ilang mga kongresista sa Davao sa gitna ng pananalanta ng bagyo sa Luzon binatikos. Quad Committee, questionable na nga ba sa tunay na motibo nito? Talagang halos taon-taon na lang na maraming mga Pilipino ang naaapektuhan ng bagyo dito sa bansa sa gitna nga ng mga proyektong isinusulong ng pamahalaan katulad na lang ng mga flood control projects ay tila hindi pa rin sapat at minsan pa nga ay nakwe-question dahil nga tila ay nagsasayang lamang ng pondo dahil hindi naman ito epektibo. Ngayon nga ay humagipit ang bagyong Enteng sa Luzon at talagang napakadami ng mga sinirang ari-arian ngunit katakataka na di umano ay patuloy pa din sa Pogo hearing ang mga kongresista kahit na nga na mas marami pang mga bagay ang dapat pagtuunang pansin. Naglabas nga ng saloobin si Congressman Rodante Marcoleta patungkol sa mga pinagagawa ng kanyang mga kasamahan sa Kamara. Kaugnay din ito ay ang pamimigay ng ayuda sa Davao sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez at ng ilan pang mga kongresista kahit na tila dapat maging prioridad ay ang mga naging biktima ng pananalanta ng bagyo sa Luzon na talagang mas nangangailangan ng pangmadaliang tulong. Ayon nga sa ilan, ay parang sinabay din ang ayuda sa Davao upang mahati ang atensyon ng publiko sa patuloy pa ring tensyon na nangyayari. Sa Davao kamakailan dala nga ng paghahalugog sa Kingdom of Jesus Christ compound para kay Pastor Apollo Kibuloy. Marami sa Pilipinas naman daw ko, marami namang ayuda na ibinibigay sa ating mga kababayan. Kahapon pala, kasama ba kayo sa Davao? Nagkabot yata ng ayuda doon sa Davao, di ba? Nagabot nga din. 200 congressman daw po ang dumagsa sa Davao City para doon sa pagtulong sa buong Davao Region, Kong. Binaha ba sa Davao? Hindi po, sa alam ko, Laguna, Tayabas, Quezon, doon po ang... Dapat unahin na muna itong dito sa mga binaha, di ba? Saan ba binaha, Nelson? Sa Davao City na ata. Bumaha din sa Davao. Bumaha. Noong isang araw. Bumaha po ata ng 1.2 billion na tulong ang ipinagkaloob sa mga taga roon sa Davao City. Yun ang magandang baha. Marami po. Yan ang wine-welcome ng mga tao. Ay mukhang ganun nga po na ito. Ipinakikita pala natin sa telebisyon. Sa pangunguna pala ng House leadership yan, Kong. At yung iba nating mga kababayan ay nagpasalamat naman. Mukhang mga mambabatas din po ng Davao ang nag-imbita sa pagpunta doon ng House leaders, Kong. Ano po? Nakikita ko si Speaker. Ay, in-expect ko nga po, kayo kasama kayo, hindi pala kayo nakasama doon, Kong. Mukhang, ang sabi daw kasi, yung mahigit 20 congressman na dapat papunta ron, hindi nakaabot kasi na-delay po yung kanilang flight. Hindi umabot. Pinagbawalan na ata silang makabiyahe dahil po sa malakas na buhos na ulan kahapon. Ayun, Kong Dong, nakita ko pa. Kita niyo naman, ang ganda ng ngiti ni Kong Dong. Yan ang Senador Bong Revilla pala, nandun din. Yan. Anyway, pero ang latest ata, hindi natin na-expect, 15 ang total na casualty ng epekto po nitong bagyong Enteng. At wala pa tayong reported ukol sa casualty, sa damage naman ng property,
infrastructure at saka mga agricultural products. Ayaw mo bang yan ng ano, Jen? Yan ang pasadahan ng Quadcom, yung tungkol sa baha? Dapat yan. Oo. Walang bago dyan kung Di ba, Jen? Kinalakay na nga natin yan eh. Oo. Na dapat tingnan nila kung bakit hindi lang baha Kong Yung ragasaba ng tubig, apakalakas. Tika, ikaw nga nagsabi, kung yung dating hindi dinadat na ng baha, katulad ng Antipolo, mga matataas na lugar, Nako. Hala-hala, at saka yung Teresa. O hindi ba makatwiran lang na yan ang pasadahan ng Quadcom? Hindi controversial yan, Kong. Parang hindi po type nila yan. Ikaw naman. ibig mo bang sabihin kapag ikaw ay nasalanta ng baha, Opo. hindi apektado ang pamilya mo? Well, apektado rin po. Pero... Ilang karapatan ang maaring nawala sa akin? Halimbawa, yung karapatang kumain dahil nawala yung aking, nilubog yung aking pananim Mga ari-arian, no? Yung karapatang kong pumasok sa eskwela, lubog yung eskwela. Pati gamit ko nawala. Diba? Yun na nga. Hindi, ang ibig ko sabihin, kung ang baha ay talagang nakaka-apekto sa napakaraming tao at naapektuhan ng karamihang bahagi ng ating pamumuhay. Opo. Inaakala ko na pasadahan. Sa pagtaya ko, Kong, hindi pa patul ng makapangyarihang Quad Committee, Kong. Ewan ko lang, Nelson, ang palagay mo? Kapag hindi mo tinalakay yan, hindi ko na maintindihan kung ano ang gusto mong talakayin. Ganun din. Kasi, boss, Bakit ba kinakailangan mong tinatalakay pa yung pogo? Sinabi na nga ng Pangulo, stop na yun. Stop na yan. Effective today. Immediately. Hindi, effective today. Nung Kailan ba niya sinabi yun, Jen? 22 ng Hulyo. Yun ang kanyang yun ang kanyang SONA. Opo. Effective today. Sabi niya ganon. The operations of all pogos in this country are banned. Yan. Tagalog mo nga yun, Nelson. Simula sa araw na ito, bawal po ang operasyon ng Pogo. Yun. Bakit tinatalakay niyo pa diyan? Hindi pa naman daw po huminto, Kong. Hindi yun ang pinag-uusapan natin. Sinabi ng Pangulo, effective today. Opo. Wala nang Pogo. Ayoko na yan. Boy, ba't ba pinipilit pa ninyong buksan ang pag-uusap tungkol dyan? Tinapos na nga ng Pangulo yan. Ang baha. Ang baha. Ang napakarami pong sinalanta. Ang dami pong naapektuhan yan. Nako, kasi bakit tayo ninyo? Kasi kung pagka tinalakay niyo po yan, siyempre patatawag niyo ang DPWH. Makakalkal ngayon ang maraming pondo ng DPWH na hindi na Google at yung iba naman ay hindi malaman kung saan ginugol, Kong. Na magagawa natin talaga naman ganun dapat mangyari ron. Baka ho yung mga nagtatanong doon sa Kongreso ay walang magtanong. Baka mag-backfire yung tanong Baka sangkot silang lahat doon. Baka mag-backfire po yung tanong, Kong. Di ba? Pagka ganun, magkakaroon ng pagdududa ang mamamayan. Anong ang ibig pa rin nyo sabihin kanya, hindi nyo uusisain ng baaging yan, samantalang yan ang napakalaking nagbibigay ng perwiso sa ating buhay. Bagay, totoo kayo dyan, Kong. Ibig mo sabihin ba, may pagpapatuloy natin ang normal na buhay kung nakalubog po kami ng baha hanggang ngayon? Hindi po ba ninyo iisipin na yan ang kauna-unahan at yan ang priority na dapat pakialaman nyo? Sa bawat tag-ulan na lang, ganito pong nangyayari. Hindi na po ba pwedeng magbago ito? Baka naman po dahil ang inyo naman pong ginagawa ay para sa taong bayan. Unahin na po ninyo ito. Yun lang naman ang punto. Sa kabatiran po at kapakinabangan ng higit na nakararami, sana, Kong, maganda pong pag-usapan yan. Kasi nationwide ho yan Pero again... Baka naman contractor ka dyan, kaya ayaw mong... maapektuhan po yung mga negosyo namin dyan, Kong. Maapektuhan po. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya pala atubili kayo Kaya naman pala alumpihit kayo. Inilalagay ko yung sarili ko sa miyembro ng Quadcom, Kong. Baka hindi ho maging appealing sa amin yung sinasuggest ninyo. Pero iniisip mo ba na hindi nagtatanong, maaring nag-iisip ang mga tao
taong bayan. Oho. Saan ba ikapapunta yan? Bakit ba? Bumababa ba ang presyo ng bilihin, lalong-lalo na po ang pagkain sa kakahiring po ninyo niyan? Oho. Yan po ba yung priority ninyo? Ay mukhang sa report kong bumaba naman daw po, naging 3.3 ang ano yan, inflation natin. Nung Agosto. Sa Agosto kong. Baka epekto po ng Quadcom yun, hearing. Diba? I-connecta mo, yan ang ibig ko sabihin. Ganun mo ba? Oo. Totoo ba? Ang dapat na magsabi niya sa akin, yung mga asawa ninyo, na yung pamamalengke nila, ganun nga nangyari. Pagka hindi naman ganun, hindi totoo yun, Kong. Sabi niya, paano ngayon? Sinong paniniwalaan ko dyan? Hindi malabong ano yan, Kong. Baka sa papel, totoo yan. Lalo ito ngayon ko, itong hawak kong balita. Ano yan? 90 million flood control project sa Arayat. Nasira ulit. Mantakin nyo ito, Kong. Kung ito pag-uusapan, sino nagpondo? 90 million pala ito, flood control project sa may bahagi ng Arayat, Pampanga. Sira? Arayat? Opo. Kanino distrito yan? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung kaninong distrito Yan ito. ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi kasi kung suggestion nyo po sa baha, mantakin nyo, accountability, human rights, ano yun, dangerous drugs. Ano pa may pangatlong komite? Public order and safety ata, Kong, ano ha? Public order and safety, public accounts. Public accounts, human rights. Yung apat na yun, Kong. Apat nga eh. Walang ano po yung sa baha eh. Hindi sakop ng Quad Committee eh. Baka adik yung gumawa ng Bakit ba ayaw ninyong ikonekta Opo. ng isang taong tinamaan ng baha? Apektuhan na sinalanta lahat, pati kabuhayan, hindi na siya makakain ngayon, hindi niya na malaman kung may pagpapatuloy pa niya yung buhay niya. Yun lang karapatang kumain sa bawat araw dyan. Number 1 na human right yun eh. Di ba? Hindi mo ba isasangkot doon yun? Bagay, pwede kayo, Kong. Ang sinasabi mo ba lang bang yung human rights, yung nagagawa ng mga state agents o kaya yung mga private armed groups na kung ano-anong pinaggagawa at naapektuhan ng ating mga mama. Yun lang ba sinasabi mong human rights? Ang pinaka-basic na human rights, Jen. Opo. Ay yung gusto niyang kumain, ngunit hindi siya makakain, hindi dahil sa masakit ang ngipin niya, Jen. Hindi niya magawa. Walang sustansya yung kinakain niya, no ha? Hindi nga, wala siyang makain, Jen. Totoo. Hindi ba karapatang pantao yun, basic? Bagay. Wala siyang makakain, nabaha siya. Wala sa Isasabihin mo ngayon, hindi pwedeng pagtalunan sa Quadcom? Oo nga, no? Pwedeng i-recommenda natin na sa Quadcom sa tingin mo. Dapat lang. Ang number 1 na ipapatawag. Ilang bahagi ba ng pati nga yung ekonomiya natin, nasalanta dyan, tinamaan, na-damage. Iisipin mo, sa susunod na pag-uulat ng ating ekonomiya, economic report natin, sigurado sasabihin nila, ilang porsyento ang nawala sa atin sa agrikultura. Dahil dyan. Ilan ang nasirang infrastructure ng dahil dyan. Hindi ba katibayan niya na napaka-importante na usigin kung sino dapat usigin dyan sa bakit nangasira lahat yung mga flood control? Opo. Hindi kasi ang talk of the town, Kong, at saka walang kasi nakita nyo ng investigasyon ngayon, di ba? Kayo ba dalawa ay meron kayong tawag doon, yung account? Ano joint account. Joint account. Bakit kayo may joint account? Mamaya pag-usapan natin yan. Mamaya pag-usapan natin yan. Hindi ba kayo? Pasakalya lang muna. Opo. Di ba? Kasi yun, Kong, kasi medyo nga yung baha ang ating tinitingnan. Sinalan tayong pananim, sinalan tayong infrastruktura, pati bahay, lahat. Maliban pa sa mga nangasawi. Hindi ba natin pag-uusapan yun? Kung ang flood control, ang pinaka-function niya, ang pinaka-layunin kung bakit ka naglatag ng flood control projects para ma-mitigate mo yung kasiraan na maaaring idulot ng mga disastrous events na yan. Kaya ka naglatag ng mga pangontrol. Ngayon, hindi ba kinakailangan na pag-usapan? Ano ba nangyari sa pag-control na yan? Ako nga, Kong, sabi ko sa inyo, kung sa kapakinabangan ng higit na nakararami, maganda pong pag-usapan yan, Kong. At dapat ma-resolve agad. Bakit? Yung Quadcom ba hindi nilatag sa ganang nakararami? Yung Quadcom ba ay nilatag dahil lamang sa interes ng mga konti? Ilan lang po yan. Sa tingin ko, Kong, ako personally, mukhang may ilang pinupuntirya lang po yan, Kong.
Ako, bilang isang pangkariwang mamayat, nag-oobserba. Hindi, kasi para sa akin, Opo. sinabi na ng Pangulo Opo. itigil nyo na yan. Bakit nagtatanong pa kayo tungkol sa Pogo? Wala na yan. Hindi kasi... Ano, gagawa ba tayo ng batas tungkol sa Pogo? Wala na. Sinabi na nga, tapos na yan Hindi, meron pa raw natutuklasan na may connection daw yung Pogo sa droga, sa money laundering. Mamaya pag-usapan ano-ano pa po natin. yan. Mamaya pag-usapan natin yan. Sige. Well, Ilatag mo. Actually, pati nga ang Pangulo, gusto nga ang pag-usapan ng baha. Kanina nga sabi niya, Siguro nga. Bakit naman hindi? Kahit ako ang Pangulo yun nga po. Ang suggestion Kung ako nga niya siguro, kung ang Pangulo, ang sabi niya, dapat siguro meron tayong weir. Ano yung weir? Yan doon yung mabababang uri ng dam na kumokontrol sa level ng baha. weir ang tawag. Weir, oo. May nakita daw siyang ganito at effective gaya ng ginagamit sa Germany, England at France. Ayun, wala daw tayong ganito. Parang mga mini dams ata yan. Mini dam. Oo. Nako. Ang sabi naman ng iba, may ilang opisyal na nagsalita mahal na Pangulo, baka ho quarrying ang dahilan ng baha. Tama yan, yan nga. Ako naniniwala ako yan, isa yan. Pero binawi rin pero maliit lang ho ang bahagi niya. Ganun ba? Di Sabi ako, sa Antipolo, yung bahagi Sa na yan tingin ko siguro. din, no? Pwede ba yung ganong mga sagot? Is puro speculative ba? Pag nagtanong ang Pangulo, Eksakto ang dapat. ibig niyang sabihin, sagutin niyo ako sa Nagtatanong. paraan na mapaniwala natin ang ating mamamayan na yun nga ang sagot. Ang tanong niya, bakit pati sa matataas na lugar na dati namang hindi binabaha, bakit na binabaha na ngayon? Totoo. Kailangan magpakita kayo ng ulat para suportahan ninyo yung konklusyon na ganun nga nangyari, di ba? At hanggang ngayon ko nga, wala pang kapaliwanagan yung kalahating bilyong pisong pondo para sa flood control projects ng DPWH na Anong kalahating bilyon? 500 yun, di ba? 500 Kalahating... billion. Hindi, 500 billion higit. Hindi ganun. Marami yun. Hindi 500 million lang. Ganun ho ba? Hindi kasi yun ang nireport. Hindi pa, flood control lang ito, Kong. Hindi pa po yung iba pang mga proyekto. Yun ang, parang sa Metro Manila lang ata yun, Kong. Diba? 400 million lang? Mga 500 more or less. Parang yun ang narinig kong figures. Siguro 400 billion siguro ang kabuuan niya. Ganun ho ba kalaki ang dyan? Oo. Kaya tama. Kasi ang sabi nga niya, doon sa pagdinig ng Senado, ay parang 1 billion a day. Kasi for 365 days, mahigit ang nasisira, ang nasasayang. Kaya nga 400 yan. Tama. Mga 500 billion nga Sasabihin mo, pala. kalahating billion ka mo. Hindi Oo nga pala. Tama kayo, Kong. Mga 500, mahigit nga palang billion yan. Doon na lamang hindi sa pa ipaliwanag. doon lamang sa laki ng ginastos. Oo. Hindi ba makatwira na pasadahan naman ng Quadcom yan? Parang hindi po ako... Aywan ko lang kung gagawin nila. Ako, sa tingin ko, baka hindi ni Hapyawan siguro, baka hindi Hapyawan nila yan. Palagay ko, Nelson, contractor si Jen. Sinasabi lang din yung reality. Na tayo gusto natin, pero baka yung komite, silang apat, ayaw. Diba? Yung mga miyembro ng komite. Human rights Tama. Bagay. Tsaka accountability ko. Maliban na lang kung hindi kayo sasang-ayon na ang kawalan ng kakayahan ng isang Pilipino ngayon na kumain. Kawalan ng kakayahan. Hindi dahil ayaw niyang kumain, Jen. Basic human rights po yun, Kong. Hindi dahil masakit ang ngipin niya. Wala siyang makain Hindi ba violation ng human rights yun? Opo, pinagkakaitan mo sa makakain Totoo po yun. At palagay ko napapanahon nga rin pag-usapan kasi ngayon ay isinailalim na ng NDRRMC ang buong bansa sa La Nina alert status. So ito ay ulan na naman ito, baha na naman ito, Kong. Isipin mo na lang sa subdivision namin, Jen, Opo. Karamihan sa bahay, mga bahay doon sa subdivision namin, kung hindi man lahat, meron sariling carport yan Ibig sabihin, doon mo ilalagak ang mga sasakyan mo, doon mo May sarili ipapark. kayo parking. Opo. Totoo yun. Kapag ka umulan, Jen, tinatansya na nila kapag ka yung ulan na malakas, 30 minutes na. Lahat na nasasakyan, dadalhin na doon sa gate namin Labasan na.
Labasan na. Yung iba pupunta na sa harap namin kasi medyo mataas yung sa amin. Yung bahagi doon, ano? Ito ba tama itong nangyayari? O nga, nalalabag nga naman ang karapatang pantao nila ko, di ba? Yung karapatang pantao ko nalabag na kasi lahat ng nakaparada sa tabi ng ano ko. Gawing Ako itaas. meron ako sariling pinaglagyan ko ng sasakyan ko. Gawing mataas yun sa inyo eh. Masinop doon, Opo. hindi ngayon na-obstruct yung daan. Oo. Pero dahil nga yung mga kapitbahay namin, nandun sa mababayang karamihan, iakyat nila lahat dito. Wala ka namang magawa. Sapagkat kawawa naman kapag ka nilubog nga naman ang mga sasakyan nila. Totoo po. So ako, tolerant na lang ako sapagkat wala naman, kailangan mo namang mabigyan din sila ng konsiderasyon dyan. Kaya lang, sa dako-dako roon sa akin, nalalabag yung aking karapatan na makita yung kalsada na malinis. Makalabas ng bahay. Di ba? Makalabas kayo ng bahay. Na makalabas Hindi kayo ka ng makadaan bahay. sa gate, opo. Nakahambal ang lahat yung mga... ang daming pwedeng pag-usapan tungkol na sa epekto ng baha na yan. Oho. Isip-isipin mo. Yung tanim ko dyan. Di ba? Mabuti na lang. Nakaaniyaw na naman ako ng baging na kamote. 772 bundles dyan. Opo. Medyo mabuti na lang itong tagulan na to hindi umabot dun sa taniman ko. Oho. Paano kung halimbawa doon bumagsak ang sanlaksang ulan? Oho. Hindi na naman ako nakabenta ng aking baging na kamote, Jen. Hindi kayo makakalabas na sa Hindi ba human right yun? Oho. Violation? Oho. Pagkatapos sasabihin mo sa akin, huwag na po nating yan. Huwag na po nating Huwag natin pag-usapan yan. Mukhang Diba? hindi po part ng teleserian ko. So kapag ka apektado sila, hindi nila pag-uusapan.